Ako si Ron. Lumaki ako sa probinsya mula pagkabata hanggang sa makatapos na mataas na paaralan. Medyo nahuli ako sa pag-aaral dahil 10 taong gulang pa lamang ako noong unang makapasok sa unang baitang. Noong nasa elementarya pa lamang ako ay napansin ko agad ang isa kong magandang kaklase. Sila Lane o Lane na lang tawagin natin. Medyo maputi kasi siya, matangkad at may maamong muka. Bata pa ako noon at mahiyain kaya itinago ko na lamang ang aking paghanga. Madalas ko siyang sinusundan ng palihim at gustong gusto ko siyang nakikita palagi. Nang makapagtapos kami ng elementarya, nangako ko sa sarili ko. Liligawan ko siya kapag ganap na akong binata at kapag dalaga na rin siya. Hindi ko ito nasabi sa kanya, itinago ko lang ito bilang pangarap. Ngunit noong kami ay pumasok na sa high school, hindi ko na siya muling nakita. Ayon sa mga dating kaklase, lumipat na raw sila ng tirahan patungong Maynila. Labis akong nalungkot sa balitang ito pero nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral. Muli akong nangako, gagalingan ko sa pag-aaral at pagdating ko ng kolehiyo sa Maynila ako mag-aaral. Hahanapin ko si Lane kahit hindi ko alam kung paano at saan magsisimula. Mahirap lamang ang aming kalagayan. Ang mga magulang ko ay parehong nagtitinda lamang ng isda sa palengke. Ako ang panganay sa 6 na magkakapatid. Kaya naman naging inspirasyon ko ang lahat upang magsumikap. Pangarap kong maging isang seaman balang araw upang maiangat ko ang antas ng pamumuhay ng aking pamilya. Nang makatapos ako ng high school, agad akong humingi ng pahintulot sa mga magulang ko na lumuwas ng Maynila upang ipagpatuloy ang pag-aaral. Pumayag sila matapos makapag-ipon ng kaunti para sa aking pamasahe. May mga kamag-anak naman kami sa Maynila, ang aking tiyuhin at ang kanyang asawang si Tita Rose. Nakiusap si nanay kung maaari ba akong makituloy sa kanila pansamantala at pumayag naman sila. Pagdating ko sa Maynila, doon ako tumuloy sa kanila. Umuupa sila ng maliit na apartment sa Las Piñas. Dahil bakasyon pa naman noon, hinanapan nila agad ako ng trabaho upang hindi masayang ang oras ko. Ayoko ring maging pabigat sa kanila, kaya't masaya akong tumanggap ng anumang gawain. Mahirap ang kalagayan nila tito. Siya ay kumikita lamang ng kaunti at si Tita Rose naman ay nasa bahay lamang at nag-aalaga sa kanilang maliit na anak. Kung ano-ano ang trabaho ang pinasukan ko, pamumuhakot, pagtutulong-tulong sa palengke at iba pang gawain. Lagi kong iniisip kung paano ako makakapagkolehiyo dahil wala naman akong sapat na pera at walang magpapaaral sa akin. Sinusubukan kong mag-ipon, ngunit talagang napakahirap at kulang na kulang pa rin. Isang araw, inutusan ako ni Tita Rose na mamili sa palengke. Agad naman akong sumunod. Pagkatapos mamili at pauwi na sana ako, may nakita akong isang babae na tila nahihirapan sa dami ng kanyang bitbit. Sa tingin ko ay nasa edad 50 na siya, ngunit maayos manamit, maputi, makinis at mukhang may kaya. Marami siyang pinamili at nag-aabang na masasakyan. Nang may humintong taxi, hindi naman bumaba yung driver upang tulungan siya. Dahil malapit lang naman ako, nilapitan ko siya at kusa akong binuhat ang kanyang mga gamit at inilagay sa loob ng sasakyan. Nagulat siya sa aking paglapit pero agad na napangiti. Habang ginagawa ko ito, kinakausap niya ako at walang tigil na nagpasalamat. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Irene at sabi niya ay Mami Irene na lang daw ang itawag ko sa kanya. Pagkatapos ko maiayos ang lahat, nagmadali na siyang sumakay. Nag-abot siya ng 50 piso bilang pasasalamat, ngunit tinanggihan ko ito.
Hindi naman malaking bagay ang ginawa ko at gusto ko lang makatulong. Dahil ayaw kong tanggapin ang pera, naglabas siya ng isang calling card at inabot sa akin. Tawagan mo lang ako kapag kailangan mo ng tulong, anak. Huwag kang mahihiya. Sabi niya bago umalis. Bala ko sanang itapon yon dahil akala ko ay hindi ko naman kailangan, pero ibinulsa ko na lang din bilang alaala. Sumakay na ako ng jeep pa uwi. 15 minuto rin ang biyahe at nakarating ako sa tapat ng aming bahay. Bago pa man ako makapagtukod, narinig ko ang pagtatalo ni na tito at tita sa loob. Tapos na nga tayo sa pera. Nagdagdag ka pa ng alagain. Tumaas pa ang upa sa bahay na to. Galit na boses ni tita ang aking narinig. Dahil alam kong ako ang pinag-uusapan, hindi muna ako pumasok. Hinintay kong humupa ang kanilang galit at tumigil ang sigawan. Nang maging tahimik na ang lahat, saka ako kumatok at pumasok. Tahimik at malungkot ang mukha ni Tita Rose. Nakaramdam ako ng matinding hiya at konsensya. Kinabukasan, nang umalis na si Tito papunta sa trabaho, nilapitan ko si Tita Rose. Tita, maghahanap na lang po sana ako ng ibang matitirahan. Narinig ko po kasi ang usapan ninyo kahapon. Ayoko pong maging pasakit sa inyo. Mahinahon kong sabi. Nagulat siya at agad akong hinawakan sa braso. Nako, wag mo kaming intindihin. Ganon lang kami. Mainit lang ang ulo minsan ng tito mo eh. Nagkaayos na naman kami. Huwag kang mag-aalala. Mabait naman talaga si Tita Rose. 25 taong gulang na siya at masasabing napakaganda pa rin niya. Kwento niya sa akin, dati daw siyang nagtatrabaho sa isang bar bago siya nakilala ni Tito at iniuwi dito. Ron, pasensya ka na ha kung nadadamay ka sa mga away namin. Sabi niya habang sabay kami naghahanda ng mga sangkap para sa lulutuin naming sinigang. Okay lang po yon, tita. Naiintindihan ko naman po na mahirap ang buhay. Sagot ko. Habang hinihiwa niya mga gulay, bigla niyang hinawakan ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Ilang taong ka na nga ba ulit, Ron? Tanong niya habang nakatingin ng diretso sa aking mga mata. 19 na po, tita. Sagot ko naman. Kaya pala parang matanda ka na kung mag-isip at kumilos. Sagot niya at naramdaman ko ang ng kanyang hawak. Dahil sa hiya at kaba, dahan-dahan kong binawi ang aking kamay at nagkunwaring inaayos ang mga gamit. Sa kabutihang palad, biglang umapaw ang sabaw na niluluto niya. Kaya napilitan siyang umalis at ayusin ito. Dahil kaming dalawa lang ang tao sa bahay noong tanghaling yon, sabay kaming kumain. Nangako ako sa kanya, tita, sa katapusan po, ibibigay ko po sa inyo ang buong sweldo ko. Makakatulong po yan sa gastusin at upa ng bahay. Medyo nahiya pa siya sa aking inalok pero tinanggap din naman niya nang may pasasalamat. 2:00 ang pasok ko sa trabaho sa isang paggawaan ng yelo, kaya maaga akong naghanda. Nang paalis na ako, tinawag niya ako at iniabot ang isang Tupperware na puno ng pagkain. Ito ang baon mo sa trabaho, mag-ingat ka. Nakangiti niyang sabi. Umuwi ako bandang 11:00 na ng gabi. Si Tita Rose ang nagbukas ng pinto para sa akin. Nasaan po si Tito? Tanong ko. Nagpaalam na pupunta sa kasama niya sa trabaho, may selebrasyon daw. Malamang ay lasing na naman yan pag uwi o baka kinabukasan na. Sagot niya na halatang inis na. Pilit ko siyang pinakalma. Hayaan niyo na po, tita. Pag-usapan niyo na lang po bukas kapag maayos na ang lahat. Maya-maya ay nagpaalam na siyang matutulog. Pumasok siya sa kanilang kwarto habang ako naman ay humiga sa sopa. Dito na kasi ako nakasanayang matulog mula nang dumating ako dahil iisa lang naman ang kwarto ng apartment nila.
Ngunit noong gabing yon, hindi agad ako dinatna ng antok. Iniisip ko pa rin ang aking pangarap na makapag-aral at ang hirap ng buhay. Bigla na lang akong nagulat nang may maramdaman akong humawak sa aking braso. Kahit naka-off ang ilaw, si Tita Rose. "Ron, pasok ka muna sa loob. Doon ka matulog. Mainit kasi dito sa labas." Bulong niya, "Tita, hindi po pwede. Baka dumating si Tito at madatnan tayo. Delikado po." Paalala ko sa kanya. Pero mapilit siya. At dahil din sa respeto at pagtingin ko sa kanya, hindi ko siya nagawang tanggihan. Sumunod ako sa kanya. Sa gabing yon, sa loob ng kanilang kwarto, sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang espesyal na pagmamahal at paglalambing mula kay Tita Rose. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may babaeng nagbigay ng ganitong atensyon sa akin. Pagkatapos ng gabing yon, dahan-dahan akong lumabas at bumalik sa sopa bago pa sumapit ang umaga o dumating si Tito. Mula noon, naging madalas na ang ganitong pangyayari, lalo na kapag wala si Tito o kapag wala ito ay umiinom at gumagabi sa pag-uwi. Lumalapit at nagpaparamdam naman si Tita Rose. Hindi ko siya mawari pero hinahangad ko rin ang kanyang presensya. Dumating ang katapusan at araw ng sahod. Nakabili ako ng murang cellphone mula sa aking kasama sa trabaho. Isang lumang unit na gumagana pa. Ibinigay ko naman kay Tita Rose ang kabuuan ng aking sweldo. Nagtira lang ako ng kaunti para sa pamasahe at pagkain. Tuwang-tuwa siya at lalo kaming naging malapit. Gamit ang bagong cellphone, gumawa ako ng sariling email at account sa Facebook. Ito ang naging daan ko upang makilala ang iba at magkaroon ng connection sa mundo. Hanggang sa dumating na ang gabing nagpabago ng lahat. Muli kaming magkasama ni Tita Rose sa kanilang kwarto, masaya at payapa kaming nag-uusap at naglalambingan nang dumating bumukas ang pinto. Nakalimutan kong ikandado ito kanina. Dumating si Tito, lasing na lasing at galit. Nakita niya kami. Sa galit niya, kumuha siya ng mahabang itak mula sa kusina. "Ihahatid ko kayo sa impyerno," sigaw niya. Dahil sa takot, dali-dali akong nagsuot ng damit at tumakbo palabas ng bahay. Mabuti na lang at lasing siya, kaya hindi niya ako nahabol. Naiwan si Tita Rose sa loob at narinig ko ang kanyang pagtangis at pagpapaliwanag. Alam kong hindi niya kayang saktan si Tita, pero sa akin ay iba ang kanyang galit. Takbo ako ng takbo. Hindi alam kung saan patungo. Mabuti na lang at nakapagsuot pa ako ng paborito kong maikling pantalon na may bulsa. Naroon ang aking pitaka at ang aking cellphone. Napadpad ako sa isang 7-Eleven. Doon ako nagtago at nagpahinga habang nagpapalipas ng takot. Alauna na ng madaling araw. Habang inaayos ko ang aking gamit, nahawakan ko ang isang maliit na karton sa loob ng aking pitaka. Ang calling card ni Mami Irene. Napabuntong hininga ako. Wala akong matirhan, wala akong matakbuhan, at nawalan na ako ng tirahan. Nagbakasakali akong tawagan siya kahit ating gabi na. Sumagot naman siya agad. Medyo basag ang boses niya, parang galing sa trabaho at pauwi na rin. "Hello? Sino to?" tanong niya. "Ako po si Ron, yung tumulong sa inyo sa palengke noong nakaraan po." Sagot ko ng mahina. Unti-unti niyang naalala at nagulat nang marinig ang aking kwento. "Dito ka lang sa kinaroroonan mo, Ron. Huwag kang aalis, susunduin kita," sabi niya nang may katiyakan. Naghintay ako. Habang naghihintay, binuksan ko ang aking cellphone at muling naalala ang pangarap ko at ang dahilan kung bakit ako lumuwas. Sila Lane. Sinubukan ko siyang hanapin sa FB. Marami ang lumabas na kapangalan niya pero wala akong makilalang mukha na katulad ng sa kanya. Hindi nagtagal, may humintong taxi sa tapat ng tindahan. Bumukas ang bintana at nakita ko si Mami Irene na kumakaway at sumenyas na sumakay ako. Sumunod agad ako. "Ihatid mo kami sa bahay,"
sabi niya sa driver. Ilang minuto rin ang biyahe hanggang sa makarating kami sa Parañaque. Isang lumang bahay na yari sa kahoy at may ikalawang palapag ang kanyang tinutuluyan. Payak at luma na ang bahay pero marami akong naramdaman na pag-asa habang papasok kami sa loob. Dito nagsimula ang bagong kabanata ng aking buhay.